in the endgame now. Ang endgame ay nagsisimula na sa loob ng Senate of the Philippines ngayon. Nakukulong na isa-isa ang mga miyembro ng kabilang grupo. At ang may pinakamataas na kapangyarihan sa kanila ay sinimulan ng litisin. Ito na nga ba kaya ang huling yugto ng pag-aaway ng magkabilang panig? Iba't ibang drama at kanya-kanyang eksena. Kagaya ng takbuhan sa hagdan. Nandyan yung pagsigaw daw ni Kiko sa pinaka-bad boy ng Senado. Alingaw-ngaw na mga putok ng baril na nagmula raw sa former Senate Sergeant at Arms. Bigla ang pag-walkout ng mga minority. Malapeli ko lang pag-aresto kay Jinggoy. Madamdaming tagpo ng pagpaliktad ni Cheese. Nice! Isang maaksyong pakikipagpuno ni Binoy kay CIDG Secretary. Paglantad ng 18 Marines at ang pagsiwalat nila sa malimaletang pera na sila rin daw ang mismong naghatid sa iba-ibang opisyal ng gobyerno. At nasundan na nga din ang pagbaliktad pa nitong si Boy Dila dahilan ng pagbabago ng majority group na pinamumunuan ngayon ni Migs at muling pagpalit ng bagong Senate President. Ilan lang yan sa mga naging kaganapan nitong taong kasalukuyan sa isa sa pinakaginagalang at nirerespetong gusali sa ating bansa. Isa lang naman ang kanilang pinag-aawayan at pinagtatalunan. Walang iba kundi ang kaban ng ating bayan. Pero ngayong unti-unti na silang nauubos at mayroon ng ibang mga nakulong. Matatapos na ba kaya ang nakawan sa gobyerno? Sino na kaya ang susunod na makukulong sa kanila? Kung sakaling bang makulong tong si Inday, magwawakas na ba ang korupsyon dito sa Pilipinas? O baka naman ito pa lang ang simula ng mas malawak pa at paulit-ulit at walang katapusang korupsyon dito sa ating bansa. Salamat sa inyong pakikinig. Inyong pinagtiyagaan ang isang nonsense na topic. Hanggang sa susunod na paglalahad ng walang kwentang-kwento. Paalam.